Nasabi ko kanina na pag-uusapan natin ang konsepto ng needs and wants. Alam kong ito ay alam nyo na sapagkat napag-aralan nyo na ito marahil nung kayo ay grade 6 and siguro nung grade 7 pa rin. Pero mahalaga na ito ay ating balikan sapagkat sa aking tingin, sinabi natin sa unang bahagi ng ating video lesson na magfo-focus tayo talaga dun sa mga bagay na kailangan natin. At yun ang isang tanda na ikaw ay namumuhay ng simple. Okay? So tingnan natin, pag-aralan natin kung ano nga ba ang ating ano nga ba ang needs at ang ating wants. Sa Tagalog, ang needs natin ay ang ating pangangailangan at ang ating wants ay ang ating mga kagustuhan. So pag-usapan muna natin, gaano ba kahalaga ang needs, gaano kahalaga ang wants. So, pag pinag-usapan ay yung needs, sabihin na lang natin muna na yung food, clothing, shelter. Okay? Tatlo na lang muna. Pero, gaya ng sabi ko sa inyo, habang lumalaki tayo, dumadami din yung ating mga needs. So, like emotional needs, psychological needs, kasama rin dyan. So, pag needs ang pinag-usapan at tinanong kung ano ang kahalagahan nito, madali lang ang kasagutan. Nakasalalay dito ang ating buhay. So kapag nawala yung mga needs natin or hindi natugunan yung ating mga needs sa ating buhay, malaki ang chance na hindi tayo mabuhay. Or in other words, baka tayo ay mamatay. Pag wants naman, nagbibigay ito ng karagdagang saya at ginhawa. Okay? Tanggalin natin itong word na lamang. So, hindi ko gustong paliitin yung value ng wants kasi kung minsan nakakapatulong naman ito. At gaya ng sabi ko sa inyo, nakakapagbigay ito ng karagdagang saya at ginhawa sa ating buhay. Okay? But, pag nawala yung wants, kung nawala itong mga wants, mabubuhay ka pa rin naman. Pero pag nawala ang needs, hindi ka mabubuhay or mahihirapan kang mabuhay. Okay? Next criteria, katangian. Okay? Characteristics. Pag sinabi nating mga needs natin, number 1, limitado lamang ito. Ibig sabihin ko ng limitado dito is yung resources na ginagamit natin para sa ating pagkain, para sa ating clothing, para sa ating shelter ay limited lamang. Isa ito sa mga characteristics ng ating natural resources. Limited ang mga ito, kaya dapat tama ang paggamit, natitipid natin. Okay? And then of course, pag sinabi nating needs, halos magkakapareho ito sa lahat ng tao. So lahat tayo ay may pangangailangan ng tirahan, kailangan natin ang damit, kailangan natin ng pagkain. Okay? Pag wants naman, wala itong katapusan. Bakit? Kasi ito'y nasa loob ng tao. As long as you are alive, you will want for something. And of course, nagbabago ang wants depende sa edad. Okay? So halimbawa, nung ako'y bata-bata pa, ang mga wants ko is yung makapaglaro ng maayos, yung maganda yung suot, maganda yung weapon. Kaya naman, nabili ako ng kung ano-ano. Pero habang ngayon tumatanda na ako at matanda na ako, nawawala na yung mga ganong mga kagustuhan sa buhay. And of course, depende rin ito sa kita natin at depende sa uso. Okay? Yung food, clothing, and shelter as is, hindi yan mawawala sa uso. Pero yung wants, nawawala yan sa uso. Next, pangunahing layunin. Ano yung main purpose? Pagtustos sa buhay. Survival. Gaya ng sabi natin dito para mabuhay tayo. And, for wants naman, pagpapaganda ng estilo ng buhay or lifestyle and our status. So, next, mga halimbawa,
Yan. Masustansyang pagkain, malinis na tubig, simpleng tirahan, damit at gamot. Next, for wants, we have designer clothes, mamahaling smartphones, traveling leisure, and then of course, mamahaling mga sasakyan. Okay? Now, ano nga ba ang posibleng mangyari kapag ang naging focus ng tao ay ang kanyang mga wants at hindi ang kanyang mga needs? Tatalakayin natin yan sa sunod na bahagi ng ating video. Okay? Pagpasensyahan nyo na, nawala yung animation natin. So kapag nag-focus ang tao sa wants, ito yung mga posibleng mangyari sa kanya. Una, pagkalubog sa utang at krisis sa pananalapi. Okay? I think, alam na ninyo ang kahulugan nito. Kapag nalulong tayo dun sa ating mga wants, sukdulang mangutang tayo ng pera na gagamitin natin para matugunan lang yung ating mga wants. So, halimbawa, wala kang pera pero yung mga kabarkada mo mag-Starbucks. So, anong choice mo? Kasi mas mahalaga sa iyo yung wants or needs. So, mangungutang ka. And much worse, kung magnanakaw ka. Okay? So, kapag inuna ang pagbili ng mga luho, tulad ng mga mahaling gamit, paglalakbay o pagkain sa labas, nang higit sa kakayahang kumita, madalas sumahantong ito sa paggamit ng credit card o pag-utang at minsan sa pagnanakaw na rin. Okay? Next, minsan, pagka nakafocus tayo sa ating wants, mas nagiging prioridad natin, okay, yung ating mga wants instead of basic needs. So, pag ito ang nangyari, of course, chances are, maaring maubos ang pera sa mga luho bago pa man mabayaran ang mga importanteng obligasyon tulad ng upa sa bahay, kuryente, tubig, masustansyang pagkain, o maintenance na gamot. So, ito yung mga luho na mayroon tayo para makasabay. Okay? Minsan, gusto mo lang maging maganda yung suot mo, uutang ka, pero yung gutom ka naman. Di ba? So, chances are, this can happen. Okay? So, ano pa ang posibleng mangyari pag ang focus natin ay yung ating wants? Yan. Pag naging focus natin yung wants, kung minsan, nawawala tayo ng kakayahang maging handa sa oras ng emergency. Okay? So, halimbawa, bigla kang magkasakit o bigla magkasakit ang ating mga mahal sa buhay. Meron ba tayong perang magagamit para maipagamot? At tandaan niyo sa Pilipinas, mahal ang magkasakit. Next, I think this one is very important to understand. Psychological na stress at hindi matapos-tapos na inseguridad or insecurity. So, sabi dito, pag nagpadaig tayo sa ating wants, wala tayong magagamit na pondo para sa emergency. Okay, that's correct. At sabi dito, insecurity. Diba, nakita mo, wow, yung aking mga favorite na artist, ang gaganda ng mga suot. Kinakailangan ko ring mabili to. Ngayon, hindi mo mabili kasi mahal. So, anong posibleng mangyari? Ma-stress ka dahil hindi ka makapagsuot ng damit na mayroon sila. O hindi ka makapanood ng concert na papanoorin ng mga kaklase mo, o hindi kayo makapanood ng Spider-Man kasi mga kaklase mo post sa TikTok ng tungkol sa Spider-Man. Okay? So, nadidevelop dyan yung ating tinatawag na fear of missing out. So, kakaroon ng inggit at minsan pakiramdam na kawawa naman ako and others. And this often contributes to psychological stress. Okay? Next. Yan. Ito sa mga mag-asawahan, pagkasira ng mga relasyon. So marami tayong nababalitaan na ganito, ano? So tungkulin ng mga magulang na matugunan ng pisikal na pangangailangan ng anak tulad ng pagkain, tirahan, damit at kalusugan.
So ito ang pundasyon upang maging maayos ang paglaki at pagkatuto ng bata. Pero dahil ang focus mo ay wants, ano ang binibili mo? Okay? Ano ang binibili mo? Next, kawalan ng malikhaing pag-unlad at pagiging malimutin sa tunay na layunin ng buhay. So sinasabi natin ang pagtitipid, ang pag-iimpok ay isang uri ng disiplina. Isa siyang disiplina na dapat matutuhan. Pero kapag ang naging focus natin ay ano ba yung ating mga gusto sa buhay, nawawalan tayo ng disiplina, nawawalan tayo ng paggalang sa iba, katapatan, okay? Kasama rin yan. At minsan, yung kabutihang asal ay nababawasan. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at paggabay, natututo ang mga bata kung paano kumilos ng tama sa lipunan. So mahalaga yung pamilya. And oftentimes, pwedeng masira yung pamilya kapag ang naging focus nila ay hindi yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak, kundi yung kanilang mga luho bilang mga magulang. So ito ay ilan lamang sa mga posibleng epekto kapag tayo ay naging focus o kapag ang naging focus natin ay yung ating mga wants instead of what we truly need. Sa sunod na bahagi ng ating lesson ay pag-uusapan naman natin yung ilang mga pamamaraan para makapamuhay tayo ng payak or simple. Narito ang ilang mga sabihin nating payo or sabihin nating ways para makapamuhay tayo ng simple. So una, again, bago ko ito i-discuss, meron tayong kanya-kanyang paraan ha, pero these are general suggestions that I can offer or the internet offers para makatulong sa atin na makapamuhay ng payak. Again, pag sinabi nating payak, marami siyang elements like being contented with what we have, being thankful if we receive small or big gifts or meron tayong malaki o maliit na resources, bukas palad sa tao na nahihirapan, and all these things. So una, ilapat ang 30-day rule bago bumili. So ano ito? Ano itong 30-day rule? So halimbawa nakakita ka sa Shopee ng gusto mong bilhin at bibili mo yung kasi in na in. Okay? So palipasin mo muna ang 30 days. At kapag after 30 days, gusto mo pa rin at kailangan mo pa rin ang bagay na yon, saka mo siya bilhin. Okay? So dito naiiwasan natin yung impulse buying. So isipin muna natin, kailangan ko ba talaga ito? Pag kailangan mo after 30 days talaga, then saka mo siya bilhin. Okay? Next. Yan. Limitahan ang paggamit ng social media. So, ilan sa inyo ang bumibili ng mga bagay-bagay kasi nakikita nila na ito ang uso sa social media. Okay? So, tatandaan ninyo, malaki ang epekto ng social media sa way of consumption nating mga tao. And limitahan natin yung paggamit natin ng social media para hindi tayo ma-expose dun sa iba't ibang mga trends, sa iba't ibang mga style na una ay hindi naman natin kayang i-sustain. Okay? Hindi naman natin kayang i-sustain or hindi talaga natin kayang bilhin yung mga gamit na yon. Para maiwasan din natin itong tinatawag nating fear of missing out. Na sabi natin, pwede magdulot ng psychological stress, okay? At sabihin natin pagka-inggit. Okay? So, bawasan natin yung pagtingin natin sa social media. Next. Yan. Piliin ang kalidad kaysa sa dami. Okay? Naging problema ko ito sa classroom namin sa Vega. Last year, I think I bought, or siguro sa 3 taon, I bought 5 microphones for class. And hindi siya tumatagal. Hindi siya tumatagal. So, pag inipon ko yung perang ipambibili ko ng hindi quality na microphone, at kapag bibili ako ng isang microphone na maganda, I think, ano lang siya, tumpak or mas mahal yung aking nagastos doon sa pagbili ng iba't ibang microphone na hindi gaanong kagandahan ng kalidad.
Okay? So, iisipin lagi natin quality over quantity. So, sa halip na bumili ng maraming murang bagay na mabilis masira o mawala sa uso, mamuhunan sa isang gamit na matibay at maraming pakinabang. Mahirap ito ha. For example, yung aking sapatos. Yung naman sapatos kong rubber shoes, matagal na rin naman yon. Pero hindi siya branded. Okay? Hindi ko siya binili sa SM. Binili ko lang siya dyan sa paligid natin. At hanggang ngayon naman ay napagsisilbihan pa rin ako nung rubber shoes na yun. Pero kasi ang ano natin, mura, bibilhin, papalitan na lang kapag nasira. Pero kung minsan, yung mahal na binili mo, tumatagal ng kung ilang taon. Okay? Next. Medyo mahirap-hirap to ha. Humanap ng kasiyahan sa mga hindi material na bagay. So again, yung fear of missing out. Okay? Ipalit ang mga gastos na pasyal, tulad ng palaging pagmumol, sa mga libre o murang aktibidad na nagpapatibay sa katawan at relasyon, tulad ng paglalakad sa parke, paglilihiyo o pakikipagkwentuhan sa pamilya, pagbasa ng libro o pagluluto sa bahay kasama ang mga mahal sa buhay. Okay? So I can learn from this thing. Kasi minsan ang ginagawa ko, kain lang ng kain. Sige, kain tayo, kain. Then mas maganda siguro kwentuhan and others. Kasi pag kumain ng kumain, syempre magagastusan ka na magagastusan. Pero gaya ko nga sabi kanina, quality over quantity. Okay? Next, tingnan natin kung alin talaga ang tunay na mahalaga. So kapag malinaw sa isang tao na ang kalusugan, pamilya, panloob na kapayapaan at likas na yaman ang may pinakamataas na halaga, naiiwasan niya ang labis na pagkonsumo, pagkalubog sa utang at ang pressure na makipagsabayan sa puso. Okay? Medyo problematic din ako sa side na to kasi kung minsan narinig nyo siguro nung iba sa inyo na yung pera kinikita yon, pero yung experience, yung pagsasama-sama, yun ay mas mahalaga para sa akin. So, I would rather spend today kaysa naman hindi ka gumastos, di mo naman yung pera mo. Pero, again, mahalaga na malaman natin kung ano ba yung importante para sa iyo. Okay? Pero guys, sabi natin itong kanina sa isang bahagi, kung hindi mapipigilan ng paggastos, tingnan natin ano ang pwede nating ipalit doon sa paggastos. Halimbawa, mag-usap kayo, magkwentuhan, mamasyal ng sama-sama, and all these things. Okay? Tanggalin natin yon kasi yun yung mga nagbibigay ng kagastusan sa atin. So, halimbawa, nagluho ko, pag nakita ko kasi si Ma'am Gemma na kumakain ng Jollibee, napapakain din ako. So, needs ba yun or wants? Wants lang siya. Tanggalin yun. Okay? Hindi naman ako maluhong tao kasi alam nyo, kita nyo naman siguro, siyempre 2 taon pa lang kayo, but nakikita nyo ang aking damit. Kung ano yung damit ko last year, yun pa rin ang ginagamit ko hanggang sa ngayon. Okay? Next.